Mabilis na kumalat ang isang pagsiklab ng zombie sa loob ng tren, na nagtulak sa lahat na mabuhay o mamatay sa loob lamang ng ilang segundo. Nagsisimula ang pelikula sa isang quarantine zone malapit sa Jinyang, South Korea, kung saan ang bawat dumadaang sasakyan ay hinihinto ng mga medical team at inisprayan ng disinfectant dahil sa isang biological outbreak na dulot ng tagas mula sa isang biotechnology facility sa lugar. Mukhang naiirita ang isang driver na dumadaan nang mapilitan siyang huminto, ngunit sinubukan siyang pakalmayan ng mga opisyal sa pagsasabing ito ay isang pag-iingat lamang at malapit nang makontrol ang sitwasyon. Matapos makumplito ang proseso ng pagdidisinpekta, ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang paglalakbay, ngunit hindi nagtagal ay bigla siyang nagulat ng isang USA na lumitaw sa gitna ng kalsada at nabangga. Sa pag-aakalang patay na ang hayop, pinili niyang huwag masyadong isipin ito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Gayunpaman, ilang sandali matapos siyang umalis, biglang bumangon muli ang USA sa hindi natural na estado na may mapatla at puting mga mata at kakaibang mga galaw, na nagpapahiwatig na ito ay nahawahan ng isang mapanganib na pagsiklab na malapit ng magdulot ng kaguluhan. Ang kwento ay lilipat sa buhay ni Seok-woo, isang lalaking nagtatrabaho sa isang kumpanya ng pananalapi na may mahalagang posisyon ngunit kilala sa pagiging masyadong nakatutok sa kanyang trabaho hanggang sa puntong napabayaan niya ang kanyang personal na buhay. Ang kanyang ambisyoso at makasarili na ugali ang naging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng kanyang pamilya, na nagtulak sa kanyang asawa na iwan siya at lumipat sa Busan. Ngayon, nakatira siya sa isang marangyang apartment kasama ang kanyang ina at ang kanyang batang anak na babae, si Suan, na mga 10 taong gulang. Parang malayo ang kanilang relasyon dahil bihirang makasama ni Seok-woo ang babae. Ito ay makikita nang ibigay niya rito ang parehong regalo sa kaarawan na binili niya noong nakaraang taon, na sumasalamin sa kanyang kawalan ng atensyon. Gayunpaman, hindi nagreklamo si Suan at mayroon lamang isang simpleng hiling, ang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang ina sa Busan. Mariin pa nga niyang sinabi na sasakay siya ng mag-isa kung tatanggi ang kanyang ama na ihatid siya, na kalaunan ay nagudyok kay Seok-woo na sumang-ayon na ihatid siya sa tren mula Seoul patungong Busan. Nang nasa tren na sila, nang hindi napapansin ng mga tauhan, isang babaeng may kahina-hinalang kilos ang nakasakay at agad na nagtago sa isa sa mga palikuran. Ang kanyang kakaibang kalagayan ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay nahawaan ng isang mapanganib na virus at malapit nang maging banta sa lahat ng sakay nito. Ang pagkalat ng virus na nakarating na ngayon sa Seoul ay nagsimula ng mas maaga, nang ang mga nahawa ang hayop ay nagsimulang umatake sa mga tao at naging sanhi ng mabilis na pagkalat ng virus. Habang nagsisimulang humandar ang tren, sandaling nakita ni Suan mula sa bintana ang isang kawani ng istasyon na inaatake sa kakaibang paraan, ngunit hindi niya nabigyan ng pagkakataong sabihin sa kanyang ama dahil natutulog si Seok-woo. Dahil ayaw niya itong maistorbo, nagpa siya si Suan na pumunta sa banyo ng mag-isa. Sa harap ng palikuran, natuklasan ng isang kawani ng tren ang isang lalaking palaboy na nagngangalang Ji-hoo na nagtatago sa loob, paulit-ulit na bumubulong ng mga nakakagambalang bagay na parang alam niya ang mangyayari. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi sineryoso at itinuring na kalokohan mula sa isang taong hindi matatag. Dahil may tao sa palikuran, naghanap si Suan ng isa pa at hindi sinasadyang nakatagpo ang isang matipunong lalaki na nagngangalang Sang-hwa, na naghihintay sa kanyang asawang si Song-kyung sa harap ng palikuran. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghahanap, lumayo sa kanyang upuan. Samantala, nagising si Seok-woo at nagsimulang magpanik nang mapagtanto niyang wala na ang kanyang anak na babae sa kanyang upuan. Mas lalong lumala ang kanyang pagkabalisa matapos siyang makatanggap ng tawag mula sa isang kasamahan na nagpapalam sa kanya tungkol sa mga kakaibang pag-atake na nangyayari sa Seoul, na agad na kinumpirma ng mga palabas sa telebisyon, na nagpapakita ng malawakang kaguluhan at takot sa mga mamamayan. Samantala, mabilis na naging magulo ang sitwasyon sa loob ng tren nang ang babaeng nagtatago sa inidoro ay tuluyang naging zombie at nagsimulang umatake sa mga pasahero sa paligid niya. Agad na kumalat ang takot, dahilan para magtakbuhan ang lahat para sa kanilang sariling kaligtasan nang walang pakialam sa iba, habang si Seok-woo ay tumatakbo sa bawat karwahe na desperadong hinahanap ang kanyang anak na babae. Sa gitna ng kaguluhan, malinaw niyang nasaksihan kung paano inaatake ng mga nahawa ang tao ang sinumang malapit at ang sinumang makagat ay nagiging parehong mapanganib na nilalang sa loob lamang ng ilang sandali. Habang nagiging wala na sa kontrol ang sitwasyon, tinawag ito ni Suan, na hindi kalayuan sa kanyang ama, at walang pag-aalinlangan,
Agad siyang hinawakan ni Sokwo at hinayla palayo sa karwahe na sinasakyan na ng mga zombie. Habang sinusubukan nilang lumipat sa mas ligtas na lugar, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nina Sokwo at Sanghwa, dahil isinara ni Sokwo ang pinto ng karwahe ng papasok na sina Sanghwa at ang kanyang asawang si Songkyang, isang desisyon na dulot ng takot at presyon mula sa ibang mga pasahero na natatakot sa impeksyon. Bago pa man kumalma ang lahat, nakatanggap si Sokwo ng tawag mula sa kanyang ina, na, sa isang takot na estado, ay nagsabi sa kanya na siya ay nahawahan, na napilitan siyang pigilan ang kanyang pagkabigla at kalungkutan sa gitna ng kabuluhan. Kasabay nito, inanunsyo ng operator ng tren na hindi hihinto ang tren sa Cheonan Station dahil sa hindi ligtas na mga kondisyon, bagamat isang pasahero na nagngangalang Yeon-suk ang nagpumilit na huminto doon. Samantala, nagsimulang ipakita sa media na ang pagsiklab ay kumalat na sa halos lahat ng rehiyon ng South Korea, na nagpapakita na ang sakuna ay higit na hindi na makontrol. Di nagtagal, inanunsyo ng operator na hihinto ang tren sa Daejeon Station, kung saan iingatan ng mga tauhan ng militar ang mga pasahero. Nang marinig ito, mabilis na kinontak ni Sokwo ang kanyang kakilala, si Teniente Min, upang kumpirmahin ang sitwasyon, at nalaman niyang lahat ng darating doon ay ikukwarentenas. Sinamantala ang kanyang mga koneksyon, humingi ng tulong si Sokwo upang siya at ang kanyang anak na babae ay madala sa isang mas ligtas na lugar pagdating, at tinanggap ang kahilingan kasama ang mga tagubilin na maghintay sa silangang bahagi ng istasyon. Nang sa wakas ay dumating ang tren, hinimok ni Yeon-suk, na lumabas na may malaking impluwensya sa loob ng kumpanya ng tren, ang operator na agad na ipagpatuloy ang paglalakbay patungong Busan, sa paniniwalang ito lamang ang ligtas na lungsod na may mga bukas na ruta, habang sinusubukan pa rin ng operator na gampanan ang kanyang tungkulin na tulungan ang mga pasahero sa istasyon. Gayunpaman, anumang pag-asa ng kaligtasan ay naglaho ng sandaling bumaba ang mga pasahero sa tren at pumasok sa istasyon, dahil ang mga sundalong dapat sana'y magpoprotekta sa kanila ay lumingon na at nagsimulang umatake sa lahat ng nakikita. Sumiklab ang kaguluhan, kung saan ang mga tao ay nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon dahil sa takot. Sa kalagitnaan nito, muntik nang atakihin si Suan, ngunit mabilis siyang iniligtas ni Sanghwa sa pamamagitan ng paghila sa kanya palayo sa panganib. Habang agad na isinama ni Songkyang si Suan pabalik sa tren. Sa kabilang panig, napilitan sina Sokwo at Sanghwa na humiwalay sa iba habang sinusubukan nilang pigilan ang mga zombie sa pamamagitan ng pagsasara ng isang pintuang salamin, ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsisikap dahil ang napakaraming zombie ay tuluyang nawasak ito. Ngayon, sina Sokwo, Sanghwa, at isang binata na nagngangalang Yeon-guk na lamang ang natitira, desperadong sinusubukang maabyutan ang umaandar na tren. Gamit ang huling lakas nila, nagawa nilang makapasok sa karwahe numero 9 at agad na sinubukang kontaken ang kanilang mga mahal sa buhay. Matagumpay na naabot ni Yeon-guk ang kanyang kasintahang si Jin-hee, na nasa karwahe 15 kasama ang iba pang mga nakaligtas, habang sinubukan din ni Sanghwa na alamin ang lokasyon ng kanyang asawa. Mula rito, nalaman nila na sina Songkyang, Suan, isang matandang babaeng nagngangalang Inhil, at Ji-hoo ay nakulong sa karwahe 13, na puno ng mga zombie. Napilitang magtago sa loob ng isang palikuran sina Songkyang, Suan, Inhil, at Ji-hoo upang maiwasan ang pag-atake. Nang mapagtanto ang sitwasyon, gumawa sina Sokwo, Sanghwa, at Yeon-guk ng isang desperadong desisyon na pasukin ang ilang karwaheng puno ng mga zombie upang marating ang karwahe 13 at iligtas sila. Ngunit ang tila imposibleng sitwasyon ay biglang nauwi sa isang pagkakataon nang pumasok ang tren sa isang tunnel, na naglubog sa buong tren sa ganap na kadiliman. Sa ganoong kalagayan, napagtanto nila na hindi makakita ng maayos ang mga zombie sa dilim, at agad nilang sinamantala ang sandaling ito upang gumalaw ng maingat at madiskarteng. Gamit ang pagkakataong ito, sa wakas ay narating nina Sokwo at ng iba pa ang karwahe 13 at muling nagsama-sama kina Suan at sa mga natitirang nakaligtas. Nang hindi nag-aksaya ng oras, mabilis nilang pinlano ang kanilang susunod na hakbang upang makarating sa karwahe 15, na pinaniniwala ang medyo ligtas. Kinausap ni Yeon-guk si Jin-hee at sinabi rito na buhay pa sila at papunta na sa karwaheng iyon. Gayunpaman, ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal, dahil si Yeon-suk, na nasa loob ng karwahe 15, ay mariing tumanggi na papasukin sila, dahil nangangamba raw siyang baka mahawan sila, at sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, matagumpay niyang nahikayat ang ibang mga pasahero na isara ang pinto at harangan ang kanilang pagpasok.
Dahil sa pressure, napilitan si Sokwo at ang grupo na muling harapin ang panganib habang dumadaan sila sa karwahe 14 na puno ng mga zombie. Sinamantala ang natitirang kadiliman mula sa tunnel, maingat silang naglakad sa mga overhead luggage rack sa itaas ng mga upuan. Matapos ang isang tensyonadong pagpupumiglas, sa wakas ay narating nila ang pinto ng karwahe 15, ngunit sinalubong sila ng mapait na katotohanan na ito ay ikinandado mula sa loob ng mga pasaherong naimpluwensyahan ni Yeon-suk. Maging si Jin-hee, na gustong tumulong, ay napigilan sa pagbukas ng pinto. Dahil lalong lumalala ang sitwasyon, nagpumiglas si Yeon-guk gamit ang lahat ng kanyang lakas upang makalusot, habang sina Sang-hwa at Sokwo ay desperadong lumalaban upang pigilan ang paparating na mga zombie mula sa likuran. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay nagawa nilang makapasok sa karwahe 15, ngunit ang tagumpay ay may malaking kapalit dahil nawala sa kanila ang 2 tao, ang matandang sina In-hil at Sang-hwa, na nagsakripisyo ng kanyang sarili upang mabigyan ng oras ang iba upang mabuhay. Sa kanyang mga huling sandali, patuloy na pinoprotektahan ni Sang-hwa ang lahat at nagbigay pa ng pangalan para sa batang dinadala ng kanyang asawang si Seung-kyung. Matapos matagumpay na makapasok sa karwahe 15, hindi na napigilan ni Sokwo ang kanyang emosyon at ibinuhos ang kanyang galit kay Yeon-suk, na itinuturing niyang sanhi ng pagtanggi at kaguluhan. Gayunpaman, sa halip na mapagtanto ang kanyang mga pagkakamali, muling minanipyala ni Yeon-suk ang ibang mga pasahero sa kadahilan ng ligtas sila, na humantong sa napilitang lumipat sa unahan sina Sokwo, Suan, Ji-ho, Seung-kyung, Yeon-guk, at Jin-hee, partikular sa karwahe 16, para umano'y matiyak ang kaligtasan ng iba pang mga pasahero. Pagkatapos nilang makalipat, agad na nilak ng mga pasahero kasama si Yeon-suk ang pinto sa pagitan ng karwahe 15 at 16, tiniyak na hindi na sila makakabalik, tinatrato sila na parang isang banta na dapat ihiwalay. Habang naniniwala ang mga pasahero sa karwahe 15 na nailigtas na nila ang kanilang mga sarili, hindi nila alam na si Yeon-hil, ang nakababatang kapatid ni In-hil, ay labis na nalungkot at galit matapos makitang nahawaan ang kanyang kapatid dahil hindi sila pinayagang pumasok kanina. Ang kanyang pagkadismaya sa di makataong pag-uugali ng mga pasahero ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang pabaya na desisyon, palihim na binuksan ang pinto na konektado sa karwahe 14 nang walang nakakapansin. Ang aksyong ito ay agad na nagbigay daan sa mga zombie na makapasok at umatake, na naging sanhi ng mabilis na pagkalat ng impeksyon sa buong karwahe 15 at nagdulot ng hindi mapigil ang kaguluhan. Mabilis na gumuho ang sitwasyon, naiwan na lamang si Yeon-suk at isang lalaking konduktor na nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng isang palikuran habang ang iba ay nabigong makatakas. Mula sa karwahe sa harap, si Sokwo at ang iba pa ay tanging walang magawa na lamang ang nanunood habang nagaganap ang lahat. Sa gitna ng sitwasyong iyon, nakatanggap si Sokwo ng tawag mula sa kanyang nasasakupan, si Mr. Kim, na nagbunyag na ang pagsiklab ay nagmula sa isang proyektong kanilang ginagawa, ang YT Biotech, na nagkaroon ng tagas. Ang pagbubunyag na ito ay nag-iwan kay Sokwo na labis na nakonsensya, na napagtanto na hindi niya namamalayang may papel siya sa sakuna na kumitil ng napakaraming buhay. Huminto ang tren sa istasyon ng Daegu, at hindi nagtagal, inanunsyo ng operator ng tren sa pamamagitan ng speaker na hindi na matutuloy ang biyahe dahil nahaharangan ang riles sa unahan, at inutusan ang lahat ng nakaligtas na pasahero na bumaba at lumipat sa ibang tren na itinuturing na mas ligtas. Dahil wala ng ibang pagpipilian, mabilis na lumabas ang mga pasahero sa kaliwang pinto, umaasang makalayo sa banta sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, muling naging magulo ang sitwasyon nang biglang may dumating na isa pang tren at bumagsak sa lugar, na nagdulot ng marahas na banggaan na lalong nagpulala sa sitwasyon at naghiwalay sa grupong nagsisikap na mabuhay, kabilang sina Yeon-guk at Jin-hee, na nahiwalay kay Sokwo at sa iba pa. Sa gitna ng takot at kalituhan, sinubukan ni Yeon-guk at Jin-hee na humanap ng paraan para muling makasama ang grupo, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtatangka, biglang lumitaw si Yeon-suk at sadyang itinulak si Jin-hee patungo sa mga humahabol na zombie, na naging dahilan para mahawa ito. Ang insidente ay nag-iwan kay Yeon-guk ng matinding kalungkutan at kawalan ng paniniwala, habang si Jin-hee, na nakagat, ay unti-unting nawalan ng malay at tumalikod sa kanya. Matapos silang iwan, muling nag-focus si Yeon-suk sa pagliligtas sa pamamagitan ng paghahanap ng isa pang tren, ngunit naantala ang kanyang pagtatangka nang siya ay mahulog at mapalibutan ng mga zombie na papalapit sa kanya.
Sinubukan ng operator ng tren na nakakita sa sitwasyon na tumulong, ngunit muling isinakripisyo ni Yeon Suk ang ibang tao upang makatakas. Samantala, si Sokwo, kasama sina Suan, Songkyang, at Jiho, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang mapanganib na sitwasyon, na kulong sa pagitan ng mga nadiskerel na bagon ng tren na tumagilid at lumikha ng makitid na espasyo sa ilalim nila. Bagamat hindi sila lubusang nadurog, ang posisyon ay nagpapahirap sa paggalaw. Sa kritikal na sandaling ito, nakakita si Sokwo ng isang maliit na siwang na maaaring magsilbing daan palabas, ngunit mas naging mapanganib ang sitwasyon nang magsimulang pumasok ang mga zombie sa mga bintana ng tren. Dahil napagtanto ni Jiho na hindi lahat ay madaling makakatakas, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon na isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpigil sa mga zombie upang mabuhay ang iba. Dahil sa kanyang sakripisyo, nakatakas sina Sokwo, Suan, at Songkyang at patuloy na hinabol ang tren na nagsimulang lumayo sa pinangyarihan. Gamit ang kanilang huling lakas, nagpumilit silang makabalik sa tren. Gayunpaman, hindi pa tapos ang panganib dahil sa loob ng cabin ng driver, naroon na si Yeon Suk, na ngayon ay ganap ng naging zombie matapos makagat kanina. Agad na umatake si Yeon Suk ng marahas, na napilitan si Sokwo na tumayo sa harap at harapin ang pinakamapanganib na sitwasyon upang protektahan ang kanyang anak na babae at si Songkyang. Gamit ang natitirang lakas niya, nagawa ni Sokwo na malampasan siya at itinulak si Yeon Suk palabas ng tren, bagamat nakagat din siya, na lalong nagpalala sa kanyang kondisyon. Kahit na nahawa na, pinilit ni Sokwo na manatiling malay at ginamit ang kanyang mga huling sandali upang ipaliwanag kay Songkyang na kailangan niyang pigilan ang preno pagdating nila sa Busan, upang matiyak na ligtas na matatapos ang paglalakbay. Pagkatapos nito, dahil alam niya ang mangyayari sa kanya, isinara ni Sokwo ang pinto ng cabin ng driver upang maiwasan ang kanyang sarili na maging banta kina Suan at Songkyang. Naging malalim ang emosyonal na pamamaalam ni Suan habang nakikita niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang ama at hindi niya mapigilan ang pagluha, nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Sokwo ang kanyang mga pagkakamali bilang isang ama, inamin na palagi siyang nakatutok sa kanyang trabaho at hindi nagbibigay ng sapat na oras sa kanyang pamilya. Bago tuluyang mawalan ng malay, tumalon si Sokwo mula sa lupa. Ngayon, sina Suan at Songkyang na lang ang natitira, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungong Busan. Nang sa wakas ay huminto ang tren sa isang naharang na tunnel, bumaba sila at nagpatuloy sa paglalakad sa madilim na daanan. Lingid sa kanilang kaalaman, sa dulo ng hangganan, ilang sundalo ang nakaistasyon at handang harapin ang anumang posibleng banta. Noong una, inakala ng mga sundalo na sina Suan at Songkyang ay isang panganib at naghanda silang bumaril, ngunit nagbago ang sitwasyon nang magsimulang kumanta si Suan bilang pag-alaala sa kanyang ama at sa mga nagsakripisyo ng kanilang buhay. Ang kanta ay nagiging senyales na sila ay tao pa rin at sa wakas ay napagtanto ng mga sundalo ang katotohanan at mabilis silang sinamahan sa isang mas ligtas na lugar, na siyang nagtapos sa kwento.